Napag-isipan namin mag-camp, pero wala sa usapan ang umakyat ng bundok. Hindi namin inakala na ganito pala mangyayari. Hindi na ako uulit. What's up mga lokalista? At magandang araw. Ako si Limo. Tara't samahan niyo ako sa side trip ko. Let's go! Napag-usapan naming lugar ay ang Mahogany Campsite sa Barangay Wawa sa Rodriguez, Rizal o dating tinatawag na Montalban. Kasama ang barkada sa trabaho at balak lang mag-chill just to relax with nature. At ayun na nga, paalis na kami. Picture mo na bago bumiyahe. Bumiyahe at bumiyahe. After an hour, narating namin ang barangay proper, kung saan kumain muna kami, kung saan may mga available na karinderya after namin mag-register sa barangay hall. Then pumunta kaming campsite. Most of them, first time mag-overnight camping at first timers sa mga gantong environment. Kaya picture dito, picture doon, picture na lang tayo. And at last, we arrive at the campsite. Pitching our tents and setting up our hammocks. So ayun, masyado kaming nag-enjoy sa haba ng gabi at wala kaming mga tulog. Napag-usapan namin na hindi na kami aakyat kasi lahat warak sa alak. Pagtungtong ng alas 4 ng madaling araw, hayan si Chris, ang aming salarin. Kung bakit napag-isipan at natuloy pa rin sa pag-akyat. Nang gising, nag-aya, at malalakas ang mga tama. Ayun, at makyat pa rin kami. After 30 minutes of preparation, papunta na nga kaming jump-off area. Nagpicture muna kami bago ang sakuna. At ito na yon. Nung una, masaya pa kami, sobrang hype, sobrang excited, at di namin alam na pagsisihan pala namin ang mga susunod na pangyayari. Tara, panoorin nyo, pakita ko na lang. We started 6 a.m. to be exact from the jump-off area. Narating namin ang summit around 9 a.m. We hiked for exactly 3 hours to the top. So 3 oras na pinagdaanan namin, feeling ko para siyang 3 araw. Still 3 days to survive until dumating ang susunod na sahod. Hindi, para siyang 3 weeks. Like 3 linggo ka nang nag-overthink sa problema. Or 3 weeks ka nang nag-a-apply pero wala ka pa rin trabaho. Or 3 years na hindi pa rin kayo makapag-move on sa mga ex nyo. Sa mga sandaling iyon, na-realize ko na parang maikli, pero napakahaba. I reflect in a way to consider that every adventure has its pain to endure, and smiles to prolong. Minsan mablackout ka sa problema, sa dami ng problema, sa sobrang pagod, sa mga sakit na mga pinagdadaanan mo. Pero babangon at babangon ka pa rin, di ba? At itutuloy mo yung naumpisahan mo. Kasi alam mong may goal ka. Hindi ka mayaman, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan kung hindi mo ito pagdadaanan. We're almost there. Konti na lang at mararating na natin ang summit. Samot-saring pakiramdam ng isang nagtagumpay sa kabila ng mga hirap. Sa mga pinaghirapan mo. Bigyan natin ng oras ang pag-appreciate sa gawa ng may likha. Sa wakas, narating din namin ang tuktok. Kakaibang saya yung naramdaman ng bawat isa. Hindi mo man makita sa mga mukha nila kasi may mga nakangiti, may mga nakabusangot dahil sa pagod at nagsisisi. Pero isa lang ang dapat mong basahin, yung sense of fulfillment na mararamdaman mo sa aura nila. Despite sa mga pinagdaanan nila na pagod, nasugatan, naubusan ng resources, at munti ka ng umayaw. I know this part is a cliche, but comparatively speaking, pareho lang to sa buhay. Sa paglalakbay, may mga bagay na hindi natin inaasahan, may mga makakasakit sa atin na sobra, may magpapasaya, at may magpaparealize sa mga bagay-bagay sa buhay. Mga aral na hindi man na ituro, pero iyong natutunan. May mga tao na makikilala mo sa daan and you don't know their purpose. But
you have to go with the flow. You just have to trust your guts, your instinct, yourself. You have to be wise enough to apply kung ano man yung mga aral na napagdaanan mo sa mga nakalipas na paglalakbay. Regardless, it is in a good side or the wrong side. Always make sure that you have the upper hand. Mapagdadaanan mo man to ulit, at least you already have an idea. You already have encountered this. Kung paano mo malalampasan at kung paano mo mahahawakan sa leeg ang mga pagdadaanan ito para makarating ka sa minimithi ng iyong puso. Nakit na namin at nababa ang bundok. Hindi namin nakala na ganito pala yung experience. Pinagsisihan ng iba sa amin bakit ngayon lang nila ginawa ang pag-akyat ng bundok. Marami kaming natutunan at naintindihan along the way. Kung ako ang tatanungin, hindi na ako ulit dito. Sa ibang bundok naman tayo. Tara, let's go.